Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa lahat ng mga OFWs natin. Iba't ibang oras, okay? Kaya good morning ako, good afternoon at good evening. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, shout out sa inyong lahat sa laging panonood dito sa ating vlogs. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay itong ngang si Leila de Lima. Itong Gabriela ay itinutulak nila na palabasin na itong si Leila de Lima kaagad. Kaagad raw, gusto nilang palabasin. Doon, di ba, nag-vlog tayo tungkol kay Leila de Lima the other day na yung si Raul at si Franz Castro rin gusto nitong palabasin si Leila de Lima. Ngayon naman ay Gabriela na naman na gusto nilang immediate release. Ano kayang basehan nila? Malalaman natin yan. Pero bago natin ito itatalakay, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang like and share para kakalat ito sa taong bayan. Ma-recommend ito sa Facebook at sa YouTube. Okay? And also guys, itong Donmar TV, i-follow nyo at i-subscribe sa ating Facebook at YouTube. Okay? Importante para manatili tayo dito sa Facebook at YouTube. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow and subscribe na lahat para lagi kayong updated sa balita tungkol ni Presidente Bongbong Marcos at yung mga galawan ng mga kalaban ng mga Marcoses. Especially ditong si Leila de Lima. Okay? Na gusto nang makalabas. Punta na nga tayo dito. No? As what I have said a while ago na sa dati nating vlog, itong si Raul, no, ng Kabataan Party List at itong si Franz Castro ng Makabayan Black, gusto nilang ipalabas itong si Leila de Lima na wala namang basihan, no? Ngayon naman, ito na namang Gabriela. Gustong itinutulak talaga nila na palabasin raw kaagad itong si Leila de Lima. Okay? So basahin natin ang balita para malaman natin kung ano ang kanilang mga argumento tungkol dito. Okay. Ito ay binalita ng Manila Bulletin 10 hours ago. Gabriela pushed for immediate release of former Senator Leila de Lima following the Office of Ombudsman dismissal of bribery case against her and her former aide Ronnie Dayan. Kaya pala. Kaya pala gusto nilang immediate release. Dahil yung kay Dayan's case sa Ombudsman ay na-dismiss yung kaso kay Dayan. Bakit pati si Leila de Lima ipipilit nyong makalabas rin? Dahil na-dismiss rin kay Ronnie Dayan. Hindi yan ganyan. Iba yung kay Dayan na kaso at iba yung kay de Lima's case. Yung kay de Lima, malaki ang charges doon. Yung kay Dayan, driver lang siya at naipit lang siya sa kaso ni Leila de Lima. Bakit naman kayo pipilitin ninyo na immediate release talaga para kasi wala nang basihan. Si Ronnie Dayan na-dismiss na yung kaso. So, is it meaning to say, i-dismiss rin natin si Leila de Lima? Hindi. Hindi ganyan. No? May investigasyon tungkol kay Ronnie Dayan, may investigasyon rin kay Leila de Lima. Hindi yan dahil na-dismiss yung isa, i-dismiss rin yung kay Leila de Lima. Hindi yan ganyan. No? Dapat isa-isa imbestigahan para klaro ang lahat. Okay? So, binuksan ko itong balita na ito at sabay-sabay tayong binuksan ko ito, binasa ko ito kanina. Ngayon sabay-sabay nating babasahin para maunawaan ninyo lahat, okay? So ito. So, sabi dito, Gabriela push for immediate release of former Senator Leila de Lima following the Office of the Ombudsman dismissal of the bribery case against her
and her former aide Ronnie Dayan. Okay? So para sa dito pa, Dilima is, sabi ng Gabriela ha, ito yung sabi nila. Ito yung mga reason nila bakit gusto nilang immediate release itong si Leila de Lima. De Lima is a human rights advocate. One of those who dared to fight the Duterte administration's extrajudicial killing termed as war on drugs. Just like the other human rights advocates and activists who opposed Duterte's draconian rule. Draconian rule raw. De Lima remains in jail and faces multiple fabricated charges. Talaga? Fabricated? Said Gabriela in a press statement issued on Friday, August 13. May naniniwala pa ba dito sa Gabriela? Yan ang tanong. Hindi na ako naniniwala dito sa grupo na ito eh. Okay, so mag-comment ako dito sa paragraph na yan ha. Diyan. Walang pake ang batas kahit human rights advocate ka pa. Gabriela, tandaan mo ito. Ang batas ay batas. Wala silang paki kung dati kang human rights advocate. Unfair sa taong bayan. Magiging unfair sa taong bayan kung ganyan ang ating mga argumento. Dahil ba human rights advocate ka, i-dismiss na lang natin yung kaso ni Leila de Lima. Hindi yan ganyan. Kahit nga yung presidente pwedeng makulong kung pag grabe na yung ginagawa. Kahit immune yan sila, pwede yan. After matapos yung term ng presidente, pwede yang makulong. Okay? So, itong si Leila de Lima, kahit ito ay dating human rights advocate, pwede rin itong makulong basta napatunayan na merong may sala. So, magiging unfair ito sa taong bayan if ganyan ang argumento ninyo. At isa pa, itong si Leila de Lima walang napatunayan na extrajudicial killing sa ni Duterte nung doon pa sa Davao. Yan ang argumento ninyo na itong si Leila de Lima ay nag-fight na talagang isinusulong ni Leila de Lima na yan ayaw niya kay Duterte dahil nga sa extrajudicial killing. Ngunit yan si Leila de Lima walang napatunayan kahit isa. Yan kasi ang explanation ni Pangulong Duterte noon. No. Hindi niya napakulong si Pangulong Duterte dahil wala siyang ebidensya na merong extrajudicial killing sa Davao. Si de Lima ay nakulong kasi may mga tumistigo. Gabriela, tandaan mo yan. Nakulong itong inyong amo ninyong si Leila de Lima dahil may tumistigo sa loob ng kulungan. Kung matatandaan natin itong si Colanco at si Sebastian. Si Sebastian ay wala nang buhay ngayon, di ba? Kasi namatay sa COVID-19. Yan, si Colanco at si Sebastian, nagtistigo ito kay Leila de Lima na may nangyaring drug trade. So, iniimbestigahan itong si Sebastian at si Colanco kung talagang totoo ba yung mga kanyang sinasabi. Kaya idaan yan sa proseso sa hukuman, sa justice system natin. Okay? Kung talagang yung mga statement ni Colanco at Sebastian katanggap-tanggap sa taong bayan at sa mga judges. So, hindi ganyan, Gabriela, na yung mga rason ninyo na yung immediate release, hindi ganyan. Dapat follow tayo sa investigasyon ng hukuman sa justice system natin para fair sa mga ibang nakulong dyan. Okay? So, basahin pa natin. Walang napatunayan si de Lima kay Duterte. Okay. De Lima was accused of being involved in a drug trade and was arrested in 2017. The Office of the Ombudsman, however, cleared her bribery case in a resolution dated January 9
released on Tuesday, August 9, saying it found no probable cause to charge De Lima for bribery. Yan ang sabi nila ng Gabriela. Following the release of this resolution, various groups called on the release of former Senator and ex-Department of Justice DOJ Secretary De Lima, including Commission on Human Rights CHR, who stated the further delay in the resolution of the criminal charges against her is considered a violation of her rights. Natural naman na hindi pa pwede ito makalabas dahil inimbestigahan pa niya, hindi kayo makahintay eh. Gabriela, on the other hand, stood their ground, reiterating that De Lima should be freed after years of unjust incarceration. Gabriela also calls for an end to continuous attacks on all human rights defenders and to free all women political prisoners in further. Hindi na ako maniniwala dito sa mga Gabriela eh. Okay, mag-comment tayo dyan sa mga sinasabi ng Gabriela. Okay. Ang comment ko dito, pag si De Lima ay makalabas sa hindi tamang proseso, nakalabas itong si De Lima sa palakasan. Kasi ginamit na ni Gabriela yung kanyang power na mag-impluwensya sa mga paglabas-labas ni De Lima, di ba? Maraming magrereklamo dito kapag ito ay makalabas si Leila De Lima ng hindi tamang proseso. Sa akin na yan, opinion ko yan ha, ito. Opinion ko bilang isang ordinaryong Pilipino. Kasi tinutulungan na itong si Leila De Lima eh. Tinutulungan na ni Franz Castro, ni Raul Manuel, no? May ano rin to eh, may power ito sa Congress eh, mag-impluwensya ng iba. At ito naman ngayon si Gabriela. Kapag itong si Leila De Lima ay makalabas dahil sa inyong mga impluwensya dyan sa Congress at sa yung mga ano-anong pwedeng magreklamo ang taong bayan dito na this is being unfair, no? Marami talagang magrereklamo dyan. Dapat maiging investigasyon ang mangyari dito. No? Kung matagal sa kulungan si Leila De Lima, dahil matagal ang justice system natin, edi bakit hindi nyo inayos yan noon? Kayo ang DOJ noon, Leila De Lima, di ba? Hindi nyo inayos yung matagal na proseso na yan ng pag-investigate sa kaso. Nasabit kayo tuloy sa sarili nyong taga. Di ba? Kayo ang nagpatupad ng justice system noon, DOJ ka. Matagal ang proseso, alam nyo yan. Gabriela De Lima, alam nyo yan na talagang ganyan ang pagproseso ng isang kaso. Matagal talaga yan. Ngayon nagrereklamo kayo. Yung mga nakakaawang pobre noon na ganito rin ang kanilang sitwasyon. Hindi kayo nagreklamo. Ngayon, nasabit kayo sa sarili nyong taga ngayon. Kayo na ang naghihintay. Ganyan ang justice system sa Pilipinas. Matagal talaga. Kaya ikaw, Leila De Lima, maghintay ka. Gabriela, maghintay kayo. Ganyan ang justice system natin. Matagal. Di na, ano kayo, nasabit kayo tuloy sa sarili nyong taga noon, di ba? Kaya kayong mga Gabriela, wag makialam dito sa kaso ni Leila De Lima. Huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan para makalabas si Leila De Lima. Dapat maging marunong kayong maghintay sa justice system natin sa Pilipinas. Walang palakasan dito. Walang palakasan sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte at walang palakasan sa administrasyon ni Marcos ngayon. Okay? Susunod at maghihintay tayo sa batas. Yung mga mahihirap nga sumusunod. Kayo pa na mga professional kayo, hindi kayo susunod. Para fair, susunod tayong lahat. Maghintay tayo. Matagal yung ating justice system, hintay tayo.
Kahit mabulok ka yan sa kulungan, pantay-pantay tayong lahat. Pantay-pantay tayong lahat. Okay? So, yun lang ang makomento ko. So, wag natin gamitin ng ating palakasan na makalabas ang isang tao. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue ni Leila de Lima. Payag ba kayo ng immediate release kay Leila de Lima? Mag-comment down below, babasahin natin yan. Okay? Importante guys, na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig dito sa balitang ito. Okay? So, wag niyong sisihin si Presidente Bongbong Marcos dito na baka sabihin niyo mga Gabriela, Franz Castro, Raul, Manuel na dahil na naman ito kay Presidente Bongbong Marcos kaya matagal itong kaso ni Leila de Lima. Hindi, walang kinalaman. Hindi nangingialam at ang ating Pangulo yang si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So guys, huwag kalimutan i-subscribe and follow itong Don Mar TV sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? So, patuloy natong ipagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang administrasyon, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So, see you in my next video. Have a great Sunday, everyone. God bless. Ingat-ingat po tayo sa mga magsisimba dyan. Okay. Bye-bye. See you in my next video.